kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Kasi nga siya ang driver eh. Siya ang driver. Siya ang may hawak ng manibela. Yang Senado, yang Kongreso, yang Supreme Court at yung mga ahensya ng gobyerno, yaan yung mga parts ng sasakyan na dinadrive ng ating presidente. Ngayon yung buong sasakyan na yan, ang tawag diyan Bayang Pilipinas, at yung mga nasa loob niyan, yung mga nakasakay diyan sa sasakyan na yan na dinadrive ng ating pinakamahal na pangulo. Dahil lahat nagmahal kaya mahal eh. Yaan yung mga Pilipino, mga kababayan natin. Tayo yung nakasakay diyan sa sasakyan, at yung sasakyan na yan may mga parts yan, may mga moving parts yan para yung ating bansa ay madala kung saang lugar tayo dadalhin. Dadalhin ba tayo sa kaginhawaan? Dadalhin tayo sa kabutihan? O dadalhin tayo sa bangin? Ganun yan. So kahit na makikita mo yan, nasa klase ng pagdadrive yan ng isang driver. Kung apak ng gasolina yan, mabilis maubos yung gasolina. Tama? Kung apak ng apak, revolusyon ng revolusyon niya. Kung kaka-start pa lang ng makina, pinufloor na kagad yung pedal ng sasakyan, masisira ang makina niyan. Kung cambio ng cambio yan, mali ang cambio niya, masisira ang transmission niyan. So kapag nasira itong mga institusyon na ito sa kagagawan nung tatanga-tanga na driver natin, sa tingin mo yung sasakyan natin na sinasakyan, makakarating yan sa paroroonan. Putang ina niyan, nakahinto lang yan dyan. It's either sabog yung nagdadrive o lasing yung nagdadrive, kaya hindi na umuusad. Isang tao lang ang may kasalanan kung bakit lugmok na lugmok ang Bayang Pilipinas ngayon. Yung driver ang sisihin ninyo. Tangin na, ilang taon na hindi pa tayo nakakarating dun sa magandang paroroonan natin, dun sa field trip natin, pupunta tayo sa beach eh. Hindi pa tayo nakakarating doon. Sinong may kasalanan nun? Yung nakasakay, yung sasakyan, ang may kasalanan yun yung nagdadrive. Kasi siya yung siya yung nagtitimon eh. Walang hiya na yan. So, Inday, ano masasabi mo? Gusto ko asarin mo si Claire Castro. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Kasi nga siya ang driver eh. Siya ang driver. Siya ang may hawak ng manibela. Yang Senado, yang Kongreso, yang Supreme Court at yung mga ahensya ng gobyerno, yaan yung mga parts ng sasakyan na dinadrive ng ating presidente. Ngayon yung buong sasakyan na yan, ang tawag diyan Bayang Pilipinas, at yung mga nasa loob niyan, yung mga nakasakay diyan sa sasakyan na yan na dinadrive ng ating pinakamahal na pangulo. Dahil lahat nagmahal kaya mahal eh. Yaan yung mga Pilipino, mga kababayan natin. Tayo yung nakasakay diyan sa sasakyan, at yung sasakyan na yan may mga parts yan, may mga moving parts yan para yung ating bansa ay madala kung saang lugar tayo dadalhin. Dadalhin ba tayo sa kaginhawaan? Dadalhin tayo sa kabutihan? O dadalhin tayo sa bangin? Ganun yan. So kahit na makikita mo yan, nasa klase ng pagdadrive yan ng isang driver. Kung apak ng gasolina yan, mabilis maubos yung gasolina. Tama? Kung apak ng apak, revolusyon ng revolusyon niya. Kung kaka-start pa lang ng makina, pinufloor na kagad yung pedal ng sasakyan, masisira ang makina niyan. Kung cambio ng cambio yan, mali ang cambio niya, masisira ang transmission niyan. So kapag nasira itong mga institusyon na ito sa kagagawan nung tatanga-tanga na driver natin, sa tingin mo yung sasakyan natin na sinasakyan, makakarating yan sa paroroonan. Putang ina niyan, nakahinto lang yan dyan. It's either sabog yung nagdadrive o lasing yung nagdadrive, kaya hindi na umuusad. Isang tao lang ang may kasalanan kung bakit lugmok na lugmok ang Bayang Pilipinas ngayon. Yung driver ang sisihin ninyo. Tangin na, ilang taon na hindi pa tayo nakakarating dun sa magandang paroroonan natin, dun sa field trip natin, pupunta tayo sa beach eh. Hindi pa tayo nakakarating doon. Sinong may kasalanan nun? Yung nakasakay, yung sasakyan, ang may kasalanan yun yung nagdadrive. Kasi siya yung siya yung nagtitimon eh. Walang hiya na yan. So ngayon, kung itong driver na to hindi siya marunong mag-maintain. Drive lang siya ng drive pero hindi siya marunong mag-maintain. Hindi niya chine-check yung gulong, kung merong hangin, hindi niya chine-check yung langis ng sasakyan. 'Di ba? Yung sabi nga nila yung blow, pagka ikaw ay aalis, blow, brakes,
lights, ano ba yung O? Oh, basta tapos yung W, yung water, hindi ba? Oh, ganun yun. Check mo lahat yun. Yung ilaw, radiator, i-check mo lahat yun bago kayo umalis. Pero kung siya po, gamit lang siya ng gamit, di naman siya marunong mag-maintain, di man siya nag-change oil, di man niya chine-check kung flat na pala yung gulong niya, di niya chine-check kung may langis pa ba yung sasakyan niya. Anong mangyayari doon sa sasakyan? Masisira. Ganun ang nangyayari ngayon. Si Bongbong Marcos, drive lang ng drive. Presidente lang siya. Pero chine-check niya ba yung mga ahensya ng gobyerno niya kung gumagana? Hindi. Chine-check niya ba itong mga katulad nito, may pag-aaway diyan sa Senado. Nag-aaway yung dalawang paksyon ng Senado. Meron ba siyang ginawa para pagbatiin niyang mga yan? Hindi. Dinadagdagan niya pa. Sinasabi niya na itong grupo na to ang merong talagang kapangyarihan, itong kabilang grupo wala. O so dinivide mo. Ikaw, dapat unifying president ka. Ang dapat na ginagawa mo, Cayetano, Gatchalian, let's sit down. And let's fix this. Kasi yung ginagawa nyo na yan, pati ako apektado. O kung nag-aaway yung dalawang gulong, yung isa pa atras, yung isa pa abante, walang mangyayari sa atin yan. Sira yung natin, axle natin, ibig sabihin. So, kailangan ayusin natin yan. Ang sagwan natin, kung nakasakay man tayo sa barko, ang sagwan natin dapat isang direksyon, hindi pa atras at saka pa abante. Mali yun. Para tayong tanga nun, hindi tayo makakaalis. Para tayong inchik at hapon, hindi tayo nagkakaintindihan. So, ako bilang presidente, nagkakagulo ang Senado, kinausap ko sana sila, pinatawag ko sila lahat sa Malacanang. Pumunta kayo dito, pag-usapan natin yan. Oh, kung talagang walang politika at kung talagang walang pinagtatakpan, kaya lang may pinagtatakpan kasi eh. Alam ng Malacanang na yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee papunta sa tahanan nila, papunta sa bahay nila. Kaya iniiwasan nila na makarating doon. Kaya pati sila, nagiging partisan na sila. Sinasabi nila, dalawa ang Senado, ito ang lehitimo. Paano naman yung claim nung kabila? Paano ka pa naging magaling na magulang kung meron kang paborito sa mga anak mo? Dapat pare-parehas mo silang mahal. Nag-aaway yung dalawang anak mo. Anong gagawin? Bibigyan mo ng kutsilyo? Hindi. Pag uusapin mo bilang ama ng tahanan, umupo tayo, ano bang problema nyo? Ano bang gagawin natin dito? Hindi, kailangan ayusin natin to, hindi pwedeng ganito. Kaya yung sinasabi dito ni Inday Sara na lahat ng mga nangyayari na to, isa lang ang may kasalanan, si Bongbong lang. Ngayon, sinasabi nila na, paano mo sasabihin si Bongbong, trabaho nga siya ng trabaho. Yun nga ang masama. Trabaho siya ng trabaho, wala naman siyang nagagawang trabaho. Tapos ang masama nito, para siyang ama ng tahanan na aalis lang ng bahay para magtrabaho. Hindi niya man chine-check yung mga anak niya kung okay ba sila, may baon ba sila, enough ba yung kinikita niya, may pambayad ba ng kuryente, may pambayad ba ng tubig, may ulam pa ba mamaya, may baon pa. Basta ang importante, pumapasok siya sa trabaho, sumusweldo siya, kung magkano yung sinusweldo niya, ibibigay niya yon, kulang o hindi, wala siyang pake, basta nagawa niya yung trabaho niya. Ganun lang naman ginagawa ni Bongbong eh. Wala namang ginagawa si Bongbong para para ayusin talaga itong bayang Pilipinas to in a sense na i-check niya isa-isa eh. Kita mo, negative 15 yung kanyang approval and trust rating kasi putsang inang yan, sa lahat ng pagod siya yung walang natatapos. Oo, maniwala ka. Kung binigyan mo siya ng walis para maglinis ng bahay, pud na yung walis, putang ina, dumi pa rin ng bahay. Ganun siya kawalang kwentang trabahador. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Ending Gatchalian at si Saenz kanina. Kita nyo kung gaano katalino si Inday Sara. Kita nyo kung gaano kapata si Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara na yung kabilang side, kinakampihan siya. Pero ayaw naman niya maging obvious katulad ni Claire Castro at ni Bongbong Marcos na talagang sasabihin nila na, hindi, itong Gatchalian ang kinikilala ng Malacanang. Diba? Bobo. Ito si Inday Sara, tinanong siya tungkol dyan. Political yan eh. Senate yan eh. Meron ba siyang say sa Senate? Executive sila eh. Kung executive ka, wala ka dapat say dyan sa nangyayari sa co-equal branch mo. The best thing that you can do is to unite them, but hindi mo sila pwedeng pakialaman or utusan or at the most maging diktador ka para diktahan sila kung ano yung dapat nilang gawin. Anong sagot ni Inday Sara dito kung sa dalawang Senado, sino ang kampi niya? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado.
pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho. Ganyan ang presidente ng Pilipinas dapat. Nung tinanong sana si Claire Castro, anong posisyon ng Malacanang at sino ang kinikilala ng Malacanang, medyo sana naman kahit papaano, nagpa-hard to get man lang sana sila. At sinabi nila na, actually, isang bahay man lang yan. Isa man lang ang Senado, hindi naman ever nahati ang Senado. Hati yan sa majority and minority. Pero isang buong tahanan man lang sila. Kaya dapat pinag-uusapan nila yan. Wala kaming kakampihan kung sino ang tama sa kanila. They have to address it on their own because problema nila yan. At yung problema na yan, ang masasabi ko lang, iresolbahin na nila kaagad. Because if hindi nila yan re-resolbahin kaagad, magkakaroon yan ng malaking dagok sa ating ekonomiya, sa balanse ng bayang Pilipinas. So, yun lang ang gagawin, ang masasabi ko dyan. Hindi yung sasabihin mo na, ang kinikilala namin ay yung Gatchalian. So, kung kinikilala mo yung Gatchalian, ibig sabihin, tanginan yan, ikaw ang sinusunod nitong mga nasa Gatchalian block. Di ba? Kasi even the Integrated Bar of the Philippines, hindi sila dapat nagsasalita o nagbibigay ng statement tungkol sa mga bagay na political. Political man lang ito. Hindi sila dapat nagbibigay ng statement. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi. Nakalagay mismo sa rules ng Integrated Bar of the Philippines na hindi sila pwedeng magbigay ng mga personal na opinyon patungkol sa mga politika sa bayang Pilipinas. Pero bakit nagbigay ng opinyon ng IBP? Di natin alam kung bayad din sila. O baka may kinakatakot sila na baka masilip din sila, di natin alam. Pero bilang isang presidente ng Pilipinas, presidente ka ng buong Pilipinas, hindi ka presidente ng Luzon lang, Visayas lang at Mindanao lang. Presidente ka ng buong Pilipinas. At kung ikaw ang presidente ng buong Pilipinas, ikaw din ang presidente ng Senado. Ikaw ang presidente ng Kongreso. So kung may gulo dyan sa Kongreso, hindi ka dapat kumukuha ng kakampi. Bagkus, ikaw yung unifying factor. Ikaw dapat yung nag-aayos sa magulong nila. Kung hindi sila nagkakaintindihan, bilang presidente, you go them, you talk to them, and you ask them to unite. Yung kabila ganun din. Kausapin mo sana si Gatchalian tsaka si Cayetano para i-unite mo silang dalawa. Yun yung sinasabi ni Inday Sara. Kaya pag naging presidente to si Inday Sara at nagkaroon ng ganitong gulo, which I doubt na magkakaroon ng ganitong gulo. Hindi yan magkakaroon ng ganitong gulo pagka si Inday Sara na, kasi maayos yung direksyon natin sigurado. Nagkakaroon lang naman ng ganyang gulo kapag ganyan yung driver ng bansa natin Parang hindi mo alam kung saan papunta Naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian block? Wala akong legal na opinion. Yes, ang ganda ng sagot. Legal ba yung bagamat abogado siya, legal ba yung quorum na nangyari nung June 3? Anong sagot niya? I am not in the position to answer that kasi co-equal body namin yan. Hindi ko pwede sabihin mali at tama ito si ganito kasi the only way para malaman natin kung mali o tama is through Supreme Court. Ang nag-i-interpret ng batas ay Supreme Court lang, walang iba. Kahit Congress at Senado ang gumawa ng batas, only the Supreme Court interprets those laws. Kaya yun yung sinasabi dito ni Inday Sara na I am not in the position, even if I am a lawyer, even if I have my personal opinion, I cannot say it kasi nga wala ako sa posisyon. I can just keep it to myself or kwento ko na lang sa mga kaibigan ko. Pero kung maririnig ng taong bayan ito, ayaw ko magbigay ng opinion kasi baka yung opinion ko magdulot pa yan ng confusion. Ang daming nakikinig sa akin, ang daming naniniwala sa akin. 32 million yung bumoto sa akin. So pag nagsalita ako dito, maniniwala lahat yan and ayaw ko nang makadagdag pa yun. They have to fix this, and if the only way para maayos ito is through Supreme Court, gawin na nila. Kanyang kagaling si Inday Sara po, ganyan ba si Bongbong? Hindi. Oo, kumuha lang si Bongbong ng tagapagsalita niya, yung putang ina tanga pa. Sa mga pangyayari, mas mabuti sana kung
meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Di ba? Ganyan sumagot ang mga rightful leader